Sa kanilang pagtitipon o pagsamba ng karamihan, ang layunin lang nila makakuha ng donation o limos. Ito po ang ating pag-aaralan. Ang pinakalayunin lang ng iba ay makahingi o kumita lang sila sa magitan ng pagbibigay ng donasyon ng mga kaanib. Lalo na yung tithes. Kaya, ang pinakalayunin lang talaga nila ay yung makahingi. Bakit? Ang hanap buhay po kasi nila ay yung panghihingi ng limos o donasyon. Kailan nila isinasagawa yan? Sa panahon po ng pagtitipon o pagsamba. Sa Iglesia ni Manalo po, nagkaroon po sila ng tinatawag na dati, Linggo at saka Huwebes. Ngayon po, ang ginawa po nila, kung hindi ka pwedeng pumunta ng Linggo, pwede mong gawin ng Sabado. Kung wala kang time ng Linggo, pwede kang pumunta ng Sabado. O kaya, kung may time ka ng Sabado, wala ka namang time, o ibig sabihin, basta sa loob ng isang linggo, 2 beses kang pupunta. Yun ang ibig ko sabihin. Pwede kang pumunta kung hindi ka pwedeng pumunta ng Sabado, pupunta ka ng Linggo. O kaya, kung hindi ka pwede sa Linggo, pwede kang Sabado. Isa. Ngayon, yung Huwebes, nagkaroon po sila ng Miyerkules Kung hindi ka pwedeng pumunta ng Sabado, ay ng Huwebes, Miyerkules. O kaya, Miyerkules, kung hindi ka pwedeng pumunta ng Huwebes, pupunta ka ng Miyerkules. Basta't ang gagawin mo, ang pagsambang gagawin mo sa loob ng isang linggo, 2 beses. 2 beses sa loob ng isang linggo. Pero ang pagbibigay ngayon kay Manalo, halimbawa kay Manalo ngayon, sa araw ng Linggo o kaya Sabado, 4 na beses ka magbibigay. Yung kinukuha ng diakono o kaya diakonesa, isa. Yung inilalagay sa kahon, yung nakasobre, tanging handugan. Yung iniipon nila mula January hanggang December. Yung inilalagay nila sa libreto. Ang tawag ngayon nila, hindi na libreto, kundi blue card. At yung pangapat, yun tinatawag nilang para sa lingap sa mamamayan. Kaya 4. Ito pong 4 na pagbibigay, gagawin mo kung pwede ka sa Sabado, Sabado. O kaya Linggo. Basta't 4 na beses. Paano yung Miyerkules? O kaya Huwebes, 1. Bali 5 beses kang magbibigay. Ito po yung turo ni Manalo. Ganito po ngayon ang pagbibigay sa Iglesia ni Manalo. Kailan niya kukunin ngayon yung 4 o 5 beses na yan sa loob ng isang linggo sa panahon ng pagsamba o pagtitipon? Kaya gusto ko po kayong turuan muli. Muli kong babasahin po. Ito po yung paksa natin. Babasahin ko po sa inyo ang lagi kong binabasa ito sa unang Korinto 14. Pakinggan ninyo kung anong nakalagay rito. Ibig sabihin, si Manalo gumawa ng turo 4 sa araw ng Sabado o kaya Linggo, 1 sa Huwebes o kaya Miyerkules. Bali ang pagbibigay sa loob ng isang linggo, 5 beses. Yun ang motibo nila. Ngayon, tuturuan ko muna kayo ng mga talata ng Biblia. Ganito po ang ating matutunghayan. Sa unang Korinto 14, Kapitulo 26, hanggang 29 muna. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng yan, mga kapatid, sa inyong pagtitipon? May aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, at meron namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito.
Gawin ninyong lahat ng yan sa ikauunlad ng iglesia. Kung may magsasalita sa ibang wika, sapat na ang 2 o 3, hali-halili sila. At kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang sinasabi nila. 29. Ito po yung tunay na pagsamba o pagtitipon. Ano po? Ngayon, bakit ayaw nilang basahin ang 30-31? Ito po kasi ang hindi ginagawa. Ngayon, mas maganda po babasahin ko sa 29 hanggang 31. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakauupo ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Kapag meron pong isa, 2 o 3 nagsasalita, manahimik ka muna bilang tumutugon sa pagsamba. Pagkatapos nilang magsalita, kung tumanggap ka, ibig sabihin, meron kang ituturo, pwede mong turuan yung 2 o 3. Ibig sabihin, makakapagsalita ka. Ang problema sa mga pagtitipon kasi na isinasagawa ng lahat yung tumutugon sa mga pagsamba o pagtitipon, ang mga miyembro, hindi nakakapagsalita. Ang ginagawa lang nila, lalo na sa iba't ibang sekta ng protestante, kung ano lang ang binabasa, yun lang ang binabasa. Pero, binabasa nila. Pero wala silang karapatan magsalita. Halimbawa, sa Iglesia ni Manal, pagkatapos na magsalita yung ministro, abuluyan na. Ngayon, gusto natin balikan yung limang beses. Sa loob ng 1 linggo, 5 beses kang magbibigay, yun ang turo ni Manalo. Halimbawa, araw ng linggo, 4 na beses. Kapatid, sana magtatanong ka. Ang turo bang yan totoo? Magtatanong ka dun sa mga tagapagturo, lalo na sa mga ministro ni Manalo. Huwag na si Manalo. Dahil si Manalo, mahihirapan ka. Yung bang turo na 4 na beses sa araw ng linggo o kaya sa araw ng Sabado, ay totoo ba yan? Paano mo magagawa? Di ba? Gumawa ka ng turo, magagawa mo ba? Bakit hindi mo magagawa? Una, wala kang karapatan magtrabaho, maasa ka lang sa bigay. Alam mo kapatid, eto na, babasa ka namang talata ng Biblia. Alam mo kapag hindi mo nagagawa ang utos ng Diyos, sinungaling ka. Ganito po ang ating matutunghayan sa unang 1, Kapitulo 2, talatang 3-4, pakinggan ninyo. Unang 1, Kapitulo 2, talatang 3, pakinggan po ninyo. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ibig sabihin, kasi po ang nangangatiwiran ng iba hindi ba utos ng Diyos ang magbigay ng abuloy? Tama. Wala akong tutol doon. Pero ang tanong, yung bang mga ministro ninyo, magagawa ba nilang magbigay? Ang nakalagay sa 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa. Paano nakakapagbigay? Kaya sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, nagkukunwari sila sa pagbibigay. Tama ba? Na magkunwari sila sa pagbibigay ng abuloy.
Sino po ang pinaka-Diyos ng mga sinungaling? Halimbawa, bakit natin nakikilala? Alam nila yung utos eh. Manapa, gumawa pa nga ng utos eh. Ang ginamit pa, Biblia. Ang pinagmulan, Biblia. Pero magagawa ba nila? Hindi. Ibig sabihin, hindi niya magagawa yung ipinakikilala niyang utos. Hindi. Kaya tawag sa kanila, sinungaling. Sino po ang dinidiyos ng mga sinungaling? Babasahin ko po sa inyo. Aklat po ng 1, Kapitulo 8, talatang 44. Magandang balita, Biblia na po. Ang diablo ang inyong ama, at kung anong gusto niya, yon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa, at kalaban ng katotohanan, at di matatagpuan sa kanya ang mga katotohanan. Kahit kailan, kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Sino po yung dinidiyos ng mga sinungaling? Ang diablo. Paano makikilala ang kumikilala sa diablo? Alam nila utos ng Diyos eh. Pero hindi nila magagawa. Itinuturo nga sa mga miyembro eh. Na ginagamitan pa nga ako ng talata ng Biblia. Hindi ba ang pagbibigay ng... Basahin po natin. Dito po sa Hebreo, pakinggan ninyo sa 16, 13-16, pakinggan ninyo. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy. Huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong ahin ang Diyos ay totoong nalulugod. Teka muna. Yung bang pagbibigay ng abuloy o ginagawa ng mga ministry ninyo na magkunwari, nakalulugod ba sa Diyos? Sa panahon ng pagtitipon o pagsamba, pwede mo bang sabihin, kapatid sa panahon ng ating pagtitipon, paiyak-iyak ka pa eh. Pero ang ginagawa mo, nagkukunwari ka sa pagbibigay ng abuloy. Bakit? Mula na sa tulong eh. Tumanggap ka ng tulong mula sa abuloy eh. Mula sa donasyon eh. Ngayon, ang gagawin mo, ipapakita mo sa amin, nagbibigay ka. Pero saan nagmula? Hindi mo pwedeng sabihin ng ganun. Dapat magkaroon po kayo ng karapatan magsalita. Nagsasagawa tayo sa mga magagarang kapilya ng pagtitipon o pagsamba. Pero sa panahon ng pagsamba, nagkukunwari ka sa pagbibigay ng abuloy. Baka sasabihin nung iba isang utos lang eh. Di ba? Hindi. Lalo na kay Manalo. Hindi lang isang utos to. Ang pagbibigay, 4 sa araw ng Sabado, kaya Linggo. Pero Miyerkules o Huwebes, 5 yan. Hindi iisa yan. Ang gagawin mo bilang miyembro, gagawin mo yung 5. Kung nagkataon, wala pang trabaho yung mga anak mo. Sino magbibigay sa kanila? Bilang magulang, 6 anak mo. Kayo, hindi kayo nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, sa panahon ng pagtitipon o pagsamba, nagkukunwari sila. Halimbawa, si Manalo, nagbigay ng 5 milyon. Saan nagmula yung 5 milyon? Sa donasyon, sa limos. Kanino naman pupunta yun? Sa kanya rin. Ngayon, tuturuan niya ang kanyang mga ministro, magkunwari kayo sa pagbibigay ng abuloy. Alam ba ng mga ministro ni Manalo na nagkukunwari sila sa pagbibigay ng abuloy? Hindi. Kaya hindi sila nag-aalangan eh. Alam ba ng mga tao na nagkukunwari sila? Hindi rin eh. Kailan nila isinasagawa yung pagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy? Sa panahon ng pagsamba o pagtitipon. Baka sabihin nila pagpalagay natin 1 beses lang 1 utos lang ang nilalabag nila, 2 Korinto 9:7. Babasahin ko sa inyo, magandang balita, Biblia, Santiago 2:10. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. Santiago 2:10. Magandang balita, Biblia po.
Ganito po ang ating matutunghayan, Santiago 2:10. Ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumabag sa isa, ay lumabag sa lahat. Kapag ka nilabag mo yung isa sa mga utos ng Diyos, lumalabag sa lahat. Babasahin ko po sa inyo ngayon ang Santiago 2:10 sa dating salin. Pakinggan ninyo kung anong nakalagay rito. Ito po. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Si Manalo ba yung turo niya, magagawa ba niya? Hindi. Yung bang mga ministro niya, magagawa ba nila yung pagbibigay ng abuloy? Hindi rin. Kaya nung ginagawa nila sa panahon ng pagsamba, nagkukunwari sila sa pagbibigay ng abuloy. Kaya naalala ko yung isang miyembro, nagtanong sa akin kaya ako kusa akong umalis sa iglesia ni Manalo. Sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy yung ministro. Ikaw, saan nagmula yung ibibigay mo? Tinatanong ko kayo, saan magmumula? Sa kinikita mo, sa pera mo, yung ministro, saan kukuha ng ibibigay? Kaya po nakakaawa yung mga tao. Nakakaawa. Bakit? Pinapainan Pinapainan yung mga tao na, sabi ni Manalo, magkunwari kayo sa pagbibigay ng abuloy, ito yung tulong ninyo. Kaya nagtanong yung isang ministro, nung kaanib pa ako sa iglesia ni Manalo, nagtanong siya sa kapwa niya ministro, ito yung nangyari noong 1986. 1986. Etong tulong natin, ibabalik natin sa panahon ng pagsamba. Saan mababasa sa Biblia? Na yung tulong natin, ibabalik natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng abuloy. Saan mababasa? Kaya nga po, hindi makasagot ang mga ministro ni Manalo diyan. Yan po ang sikreto ng iglesia ni Manalo. Kaya ako tinatanong ko lang si Manalo ba? Gutom? Mukha bang yagit? Yung turo mo, ibig sabihin, hindi ka naman nalilipasan ng gutom. Alam mo ba yung turo mo? Yung bang turo mo, magagawa mo ba? Kung minsan, hindi naman natin makakausap si Manalo. Ang makakausap natin yung mga ministro kung sakali. Nagugutom ba kayo? Nalilipasan ba kayo ng gutom? Yung turo ninyo, magagawa nyo ba? Kaya dapat magsuri po kayo. Magsiyasat. Sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, pwede mo bang sabihin yung ministro, kapatid paiyak-iyak ka pa diyan Nananalangin ka pa Bakit? Nagkukunwari ka lang sa pagbibigay ng abuloy. Yung mga kaanib nagpapaligsahan sa bigay. Nagpapaligsahan. Kaya sinong mayaman sa kanila? Yung binibigyan. Kaya nga po, ang gaganda po ng kanilang mga kapilya. Ito po. Ang gaganda. Pero wala pong silbi sa harap ng Diyos. Alam niyo po, ang babasahin ko po sa inyo, Isaiah 24:15-16. Pero babasahin ko muna dito sa pasugo yung 24:15. 24:15 Isaiah. Kaya't luwalhatin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwidbagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Pinatutunayan nila na sila ang katuparan ng Isaiah 24:15-16. At 15. Ito po yung pasugo. Ngayon, narito po yung isang pasugo. Babasahin ko sa inyo kung anong laman nito. Bago ko basahin ang Isaiah 24:15-16 mula sa Biblia. Bilang mga lingkod ng Diyos, mga huling araw na ito, batid natin ang pangunahin tungkulin at siya ay paglingkuran at sambahin. Sa katunayan, nakasahad sa hulang nagpapatotoo sa ating kahalalan
na ito ang layo ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Sinabi ni Propeta Isaias, kahit luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwidbagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit kalwalhatian sa matwid. Yung pong kalahati ng 16, hindi po nila inilagay. Kulang. Pero sinong nagpapatotoo na sila ang katuparan ng Isaiah 24, 15-16? Sila. Babasahin ko mula sa Biblia yung Isaiah 24, 15-16. Yung kalahati po ng 16, hindi po nila binabasa mula sa Biblia. Ganito po ang ating matutunghayan. Pakinggan po ninyo. Kung anong nakalagay rito, Isaiah 24. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwidbagay ang pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit kalwalhatian sa matwid. Ito na yung ayaw nilang basahin. Ngunit aking sinabi, namamatay ako sa aba ko. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigwa na may lubhang kataksilan. Magagarang kapilya. Pinagbuhusan nila ng yaman, pera. Kasi po, malaking investment yan. Kumbaga, ang yaman ng tao dinala sa mga kapilya. Eh, sino pong makikinabang niyan? Yan, pwedeng ibenta ni Manalo. Yung bang pagsambang isinasagawa sa mga magagarang kapilya na ipinagmamalaki nila, katanggap-tanggap po ba sa harap ng Diyos? Hindi. Eh bakit? Una, si Manalo at ang kanyang mga minsyon nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Kailan nila isinasagawa yan? Sa panahon ng pagtitipon. Ipinakikita nilang nagbibigay sila. Saan nagmula? Sabi ni Manalo, ito yung tulong mo. Ibalik mo ha. Sa pamagitan ng pagbibigay ng abuloy. Alam ba ng mga ministro ni Manalo yun? Hindi. Ganitong nagtuturo tayo, marami pang nagagalit eh. Marami pang nangangatwiran eh. Kaya ako sinasabi sa mga miyembro, totoong utos ng Diyos ang magbigay ng abuloy. Pero si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi nila magagawa na magbigay. Kailangan sila turuan. Eh, paano sila matuturuan? Di ba? Ng mga talata ng Biblia, ay kapatid, huwag ka namang magkunwari sa pagbibigay ng abuloy. Kailan mo masasabi yan? Eh, mga miyembro, wala namang karapatan magsalita eh. Ni magdala ng Biblia, bawal nga eh. Ilan ang ministro ni Manalo? Pagpalagay natin 100 yung ministro ni Manalo, may nakakaalam ba sa kanila? Na 100 na yan. Na nagkumuha na sila sa pagbibigay ng abuloy? Wala. Teka muna, kapatid eh. Ang galing natin magturo eh. Yung bang turo natin, magagawa ba natin? Eh nangyari, papagawa sa mga miyembro. Kaya ang pagbibigay ng abuloy, sa araw ng Sabado, kaya linggo 4, pero Webes. Kaya sa loob ng isang linggo, magbibigay ka 5. Siya, ano man ang gawin niyang pagbibigay, si Manalo at ang kanyang mga ministro, bumabalik sa kanila. Eh wala naman tali. Pero bumabalik. Buti nga yung yoyo eh. Pagka itinapon mo eh. Kaya bumabalik, may tali eh. Yung ginagawa nilang pagtatapon, bakit bumabalik? Eh sa kanila din pupunta eh. Para lang yan nasa sugalan. Sa sugalan kasi, halimbawa, pumunta ka dyan sa mga beto-beto o sa mga may mga nagkukunwaring tumataya. Ang akala mo nananalo. Ganyan ang ginawa ni Manalo sa kanyang mga ministro. O ito, tumaya ka. O ito, ipakita mo sa mga kaanib na nagbibigay ka. Ito, tulong mo. O sino magsasabi sa mga miyembro na sa panahon ng pagsamba o pagtitipon nila ay nagkukunwari sila sa pagbibigay? Kaya nung sinabihan ko yung isang miyembro ikaw lantarang kang niloloko, dinadaya. Halos pumupunta ka bilang diakono pa bilang diakono. Yung panahon mo na lang, batas magbibigay ka pa. Yung panahon mo na lang,
Ang ibibigay mo, huwag ka na magbigay ng abuloy. Malaking bagay na yun. Kung magbibigay ka pa, di ba? Malaking bagay na yun. Ikaw hindi ka nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Kanino ka aasa? Sa Diyos. Pag kami nangyari sa iyo. Yung bang kinikilala mong ministro pastor, kumikilala ba sa Diyos? Hindi. Bakit? Hindi naman niya magagawa yung utos ng Diyos. Ikalawang Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa. Saan kukuha lang ibibigay yan? Kapatid, lantaran mo kami niloloko . Kaya walang silbi yung mga kapilya. Dapat magkaroon po kayo ng boses. Dapat magkaroon kayo ng karapatan na magsalita sa panahon ng pagtitipon o pagsamba. Pwede niyong suriin ang inyong kinikilalang tagapagturo kung tama yung ginagawa nila. Totoo ba yung utos ng Diyos na magbigay? Bakit di mo magagawa? Huwag mo namang gawin, paiyak-iyak ka pa nagkukunwari ka lang sa pagbibigay ng abuloy. Kaya nakakaawa yung mga tao na pinapahinan nila ng Biblia. Tinatakot nila yung sasalitang Diyos. Ang paniniwala ng iba ako naman naniniwalang utos ng Diyos ang magbigay. Magbigay ang abuloy o donasyon o limos. Pero yung kinikilala mong tagapagturo, halimbawa, magkukunwari ako, malalaman yung nagkukunwari ako, karapat dapat ba sa harap ng Diyos? Hindi. Si Manalo sa kanyang pagkukunwari, yumayaman sila . Hindi sila kumikilala sa Diyos. Ang kinikilala nila, yung bigay ninyo. Kasi kung lalapit sila sa Diyos, maghahanap buhay po sila. Ang pinakahanap buhay nila, reliyon. Ang pinakahanap buhay nila, reliyon. Sinasangkalan nila ang salita ng Diyos. Sinasangkalan nila paglilingkod ng Diyos para kumita. Ito po yung pinakalayunin nila. Ikalawang Pedro, Kapitulo 2. Talatang 3, magandang balita Biblia. Sa kanilang kasakiman, lilinglangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal nang handahang hatol sa kanila at ang pupusa sa kanila ay hindi natutulog. Alam niyo po, sa Iglesia ni Manalo, pagpalagay mo na ang miyembro ay 1,000. Miyembro Pero batay po sa survey ko rito, kulang-kulang na sila ng 2,000. 1,000, halimbawa, kung 4 na beses sa loob ng 1 linggo, kung bawal na ang barya, tigli 5 euro yan. Ang pinakamaliit na papel, 5 euro, di 20. Pero yung Huwebes at Miyerkules, 25. Sa loob ng 4 na linggo, kumikita siya ng 100 euro. Kung 1,000 yan, kumikita siya ng 100,000 euro kada buwan. 100,000 euro kada buwan. Dito lang sa Milano yan. O sa iba't ibang lugar pa. Magkano po yung 100,000 euro kada buwan sa Pilipinas? Magpalagay mo ng mga 5 million. Ako lulukohin ko yung mga tao. Lulukohin ko lang. Maka 100 katao lang ako, kikita ako ng 10,000 euro. Lulukohin ko ang mga tao. Gagamitin ko salita ng Diyos. Mag-iipon ako ng 100 katao. Kikita ako ng 10,000 euro kada buwan. Magtatrabaho pa kaya ako? Sa aking pagtatrabaho, niloloko pa nga ako . Kaya kumikita lang ako ng 1,350 sa isang buwan. Kung lolokohin ko mga tao, 100 katao lang, kikita ako 10,000 euro, hindi naman ako gagastos ng expenses ko ng 5,000 euro. Hindi ko naman kukuha ka ng lokal . Pagpalagay mo na yung lokal sa 100 katao, pwede naman yung kada linggo baka hindi naman mauubos yung 5,000 . Kung lolokohin ko lang, bakit pa ako magtatrabaho? Kung naitatabi ko na sa pamagitan ng panghihingi ko
na itatabi ko yung 2,000. Ang expenses ko sa loob ng isang linggo, 8,000. Oh, magtatrabaho pa kaya ako? Hindi. Pero hindi ko kasi interest na kumita sa magitan ng reliyon. Hindi ko sinasangkalan ng reliyon para kumita ako. Bakit? Ganito po kasi yung pagtuturo eh. Huling talata na aking babasahin, Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3. Ito po ang ayaw nilang basahin. Lagi ko pong binabasa sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino mang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan. Paano ako magsasalita o magtrabaho kayo? Para may kakainin kami. Hindi ganun. Hindi ka pwedeng maging halimbawa pagka ganun. Kaya bago mo turuan ng iba na magtrabaho, kailangan ipapakita ko muna sa inyo na ako'y nagtatrabaho. Kasi kung may karapatan kayo teka muna kapatid ikaw wala ka namang karapatan magtrabaho eh. Bakit mo kami tinuturuan magtrabaho eh? Kaya nga po sa panahon ng pagtitipon ng pagsamba, wala kayong karapatan magsalita. Wala. Kaya nagagawa nila, gusto nila. Oh, ang gagarang kapilya, sa panahon ng pagtitipon o pagsamba, nagkukunwari sila sa pagbibigay ng abuloy. Kaya po, pinag-aaralan natin, pera-pera po yan. Kung tutusin, nandyan ang malaking pera. Yan ang isa sa mga nakakapagpahirap sa bansang Pilipinas. Yung pagdami ng mga walang karapatan magtrabaho. Ginagamit ang reliyon para yumaman. Ang pagdami ng mga taong walang karapatan magtrabaho sa isang bansa na ang sinasangkalan ni reliyon, magdaraw pang isang bansa. Bakit? Sila payayamanin. Silang payayamanin. Sa magitan ng mga donasyon, tithes. Bakit? Mga tao mangmang. Walang alam. Dahil wala silang karapatan magsalita. Sa kinikilala nilang mga tagapagturo sa panahon ng pagtitipon o pagsamba na isinasagawa nila. Ito po ang aking naipaglingkod sa inyo. Marami pong salamat.